Magsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan ang pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang basta good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Ang Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan, tuwing Sabado, 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Mga balita gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing Linggo 3:00 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan.
nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito, sa Point of View. Number 1 na naman ang inyong DZRH sa latest survey ng Kantar Media na inilabas nitong January 2026. Hindi lang sa Metro Manila, kundi pati rin sa Mega Manila. Patunay na DZRH lang ang inyong tunay at totoong pinagkakatiwalaan. Taos-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong patuloy na pagtitiwala dahil ang DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Saan ka man sa mundo, tayo Pilipino. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Macuja Elizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Mga eksperto dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better News. TNVS, trending and Isang value show. kwento, iba't ibang anggulo. Dito, sa Point of View. Bawat pananagutan ating tatalakayin dito sa Hoy, Bawal Yan. Pilipino, dito lang sa DZRH TV, Master Polo Entertainment and Lifestyle. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas mula Lunes hanggang Biyernes.
hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa Sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan, pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Ng Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan! Tuwing Sabado, 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Number 1 na naman ang inyong DZRH sa latest survey ng Kantar Media na inilabas nitong January 2026. Hindi lang sa Metro Manila, kundi pati rin sa Mega Manila. Patunay na DZRH lang ang inyong tunay at totoong pinagkakatiwalaan. Taos-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong patuloy na pagtitiwala dahil ang DZRH una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Saan ka man sa mundo, tayo Pilipino. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Curious ka ba sa maraming Oras o Jap, 6 na minuto makalipas ang 2:00 ng hapon. Walang patid na balita, walang tigil na impormasyon at tuloy-tuloy na reports kasama ang buong puwersa ng DZRH sa buong Pilipinas. Mula Luzon, Visayas at Mindanao, lahat ng malalaking balita, maiinit at viral. Hagip ng pinakamalawak na newscast sa buong Pilipinas. Rapido, hataw, balita. Rapido, hataw, balita.
Kasama sina Ray Sibayan at Romel Fuertes. Rapido, hataw, balita. Mga malalaking balita, hahataw na! Araw po tayo ng Martes, ikapito sa buwan ng Abril. Magandang hapon Luzon, Visayas at Mindanao. Welcome sa inyong programa Rapido Hataw Balita. Sa ngalan nila kay Ray Sibayan, ito ang inyong lingkod si Romel Fuertes. Para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At narito ang ating headlines, usapin sa pagbabawas, pagtanggal ng excise tax sa langis, kailangan balansehin ayon sa Palasyo ng Malacanang. BIR at COA officials paharapin sa House hearing sa SALN confidential funds ng mag-asawang Vice President Sara Duterte at Attorney Mans Carpio. Red notice laban kay Zaldico, inaasahan sa loob ng 2 linggo. Pinay patay sa missile attack sa Israel, kinumpirma ng DFA. Gambling tycoon Atong Ang posibleng nasa Vietnam. Ayon sa impormasyon ng Department of Interior and Local Government, magpakalat ng fake news tungkol sa kalusugan ni Pangulong Marcos, kakasuhan online account, tukoy na ng DICT. Mahigit naman sa 1 tauhan ng police station sa Puerto Princesa City sa Palawan, sibak kasunod ng Good Friday shooting incident. Ilang jeepney drivers tumigil na sa pamamasada, mga computer arrest or apektado. Yan ang ating headlines at narito na ang detalye ng iba pang mga balita. Muli, magandang hapon Pilipinas. Lalo pang bumilis ang pagtaas sa halaga ng mga pangunahing bilihin at serbisyo sa bansa noong nakalipas na buwan ng Marso. Ayon sa Philippine Statistics Authority, ay tala sa 4.1%. Ang inflation rate noong nakalipas na buwan mula sa 2.3% noong February at 2% noong January. Batay sa naunang pagtaya ng economic managers, nasa 2 hanggang 4% lang ang inflation noong Marso, habang 3.1 hanggang 3.9% ang naging forecast ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Sinabi ni PSA Undersecretary at National Statistician Claire Dennis Mapa na ang March inflation ay pinakamabilis mula noong 2024 nang maitala ang rate sa 4.4%. Ang panibagong pagsipa ng inflation ay naitala sa harap ng pandaigdigang krisis sa langis. Samantala naman, kakasuhan po ng pamahalaan naman nasa likod ng pagpapakalat ng fake news tungkol daw po sa kalusugan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa panayam po ng programang 2x2 kay DICT Secretary Henry Aguda, sinabi niya na maigpit nilang minomonitor ang kumakalat ng fake news. Kabilang po ang mga maling anunsyo tulad po ng Manoy Energy Holiday. Ayon po sa opisyal, pananagutin nila mga orihinal na nag-post kundi pati na rin ang mga nagpalaganap po nito kung mapatutunayang nakatulong sila sa pagpapabilis ng pagkalat ng maling impormasyon. Nasawi naman ang isang Pinay sa missile attack sa isang residential area sa Haifa, Israel. Ayon sa Department of Foreign Affairs, napatay ang Pinay noong gabi ng April 5 kasama ang kanyang Israeli husband at mga magulang nito. Ipinaalam na ng Philippine Embassy sa Tel Aviv sa pamilya ng biktima ang nangyari at tiniyak ang pagbibigay ng kinakailangang tulong kabilang ang pag-aayos para sa agarang
repatriation ng kanyang mga labi. Kasabay nito nagpaabot naman ng pakikiramay ang DFA sa pamilya ng mga biktima. Kinumpirma naman ni DLG Secretary John V. Remulla na namataan sa Vietnam ang negosyanteng si Charlie Atong Ang noong nakalipas na buwan. Ayon po sa kalihim, posibleng dumaan sa backdoor na via Mindanao ang naturang gaming tycoon para makatakas sa batas. Magugunitang pinaresto ng Kortes si Ang dahil man sa muna'y pagiging mastermind ng pagdukot at pagpatay sa nasa 100 sabungero at empleyado nito mula taong 2021. Marami ng tsuper ang napilitan tumigil muna sa pamamasada dahil sa taas ng presyo ng diesel. Sa Baclaran, 50 jeepney drivers ang napuwersang tumigil sa pagbiyahe at ilan sa kanila ang namasukan na muna sa trucking at construction. Ayon kay Piston Pasay Secretary Marilyn Lapitan, plano na rin ng ilan nilang mga kasama na umuwi na sa probinsya, ngunit hinihintay pa nila ang 5,000 pisong ayuda. Samantala, formal na ang inumpisahan ng Sandigan Bayan ang pagdinig sa petisyon ni dating Senador Bong Revilla Jr. na humihiling na payagan siyang makapagpiyansa para sa kasong malversation kaugnay ng flood control scandal sa Bulacan. Ayon po kay Attorney Rio D. Anthony Balisi, makatwiran daw po na ikonsidera ang kanilang bail petition dahil sa nabigo umano ang prosekusyon na iugnay ang kanilang kliyente sa kahinahinalang proyekto sa bayan ng Pandib, Bulacan. Sinabi ng abogado ng testimonya ng mga saksi ay sumasang-ayon daw po sa posisyon ng depensa na walang naging partisipasyon si Revilla sa Ghost Flood Control Project. Samantala, tumaas pa sa 4,000 piso ang matatanggap na arawang ayuda ng mga tsuper na kalahok sa libreng sakay program ng Maynila. Ayon kay Mayor Isko Moreno Dumagoso, ang karagdagang 500 piso sa dating 3,500 na ayuda ay tugon sa muling pagtaas ng presyo ng diesel na umabot sa 18 pesos na karagdagan ngayong araw. Patuloy namang inaasa may kinabang ang libo-libong pasahero sa programa kasabay ng pagsuporta sa hanap buhay ng mga tsuper sa gitna ng pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. Samantala namang pagpapaliwanagin daw po sa pagdinig ng Senate Committee on Agriculture ang mga operator ng mga cold storage facilities dahil naman sa mga reklamo ng kanilang pang-ichapwera sa mga magsasaka at pagpabor sa mga trader. Ayon po kay Senador Francis Kiko Pangilinan, chairman ng komite, dumarami daw po ang mga natatanggap na reklamo ng kanyang opisina mula sa mga magsasaka. Hindi naman ina-accommodate ng mga storage facilities ang mga ani ng sibuyas ng mga magsasaka kaya ibinebenta na lamang nila ito ng palugi kumpara sa presyong itinakda ng mga trader at napakataas pa ng sinisingil sa kanila ng mga operator ng mga cold storage facilities. Labas tayo ng ating impilan, Malacanang ginit na kailangang balanse ng usapin sa pagbabawas or pagtatanggal, pagsuspindi ng excise tax sa langis. Balita maya mula sa Palacio RH number 14, Maring Let Narciso. Maring Let. Romel, tinitimbang na mabuti ng pamahalaan ang hakbang hindi sa pagpapapas ng buwi sa produktong petrolyo. Pahayag ito ng Malacanang sa gitna ng mga panawagan na agaran ng ibaba ang fuel excise tax dahil sa napakataas na presyo ng langis at bunsod ng nagpapatuloy na gulo sa Middle East. Ay kay Palace Press Officer Claire Castro, ang buwis ang itinuturing na lifeblood ng pamahalaan o pangunahing pinagkukunan ng pondo, kaya hindi ito basta-basta maaaring bawasan ng walang konsiderasyon sa magiging epekto sa kita at mga programa ng gobyerno. Dagdag pa ni Castro, hindi rin kontrolado ng pamahalaan ang tinatawag na premium o risk cost sa presyo ng langis dahil ito ay tinatakda ng international traders at suppliers. Inaabangan pa ang magiging rekomendasyon ng Development Tax Coordination Committee sa Pangulo tungkol sa suspension o pagbabawas ng excise tax sa langis. Ito si Let Narciso para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you. Salamat, Let. Samantala, mga ahensya naman daw po ng gobyerno na nagsusumite ng super sugar-coated report sa Pangulo hinggil sa oil crisis, kinastigo. Report mula sa RH kay RH28, Lakay Raymond at Paz. Lakay Raymond. Ray,
Kinastigo ni Senate Deputy Majority Leader J.D. Ejercito ang ahensya ng pamahalaan na hindi nagsusumiti ng tamang report. Sa halip ay mga sugar-coated reports kay Pangulong Bongbong Marcos hinggil sa krisis sa langis. Ayon kay Ejercito, kailangan malaman ng Pangulo ang buong katotohanan dahil sa bawat maling impormasyon ay kapalit nito ay maling desisyon. Dahil sa pagsirit ng presyo ng langis ay may domino effect sa transportasyon, presyo ng pagkain at iba pang pangunahing pangangailangan. Diin ng Senador, hindi PR ang kailangan ng Pangulo sa panahon na tayo ay nasa krisis. Hinimok ni Ejercito ang mga kalihim ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan na ibigay sa Pangulo ang totoong impormasyon kahit hindi magandang pakinggan dahil sa tiyak na epekto ng krisis sa ating mga ordinaryong mamamayan. Para sa Senador, ito ay isang uri ng constructive criticism at hindi siya naninisi ngunit hindi maaring magbulag-bulagan dahil ang unang hakbang sa solusyon ay ang pag-amin na may problema. Ito si RH28, Raymond Advaz para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Mga opisyal ng BIR at COA paharapin sa pagdinig ng House Justice Committee sa records ng mga benepisyaryo ng confidential funds at SALN ng mag-asawang BP Sara at Attorney Mans Carpio. Ibalita mo yan, RH number 12, Manang Milky Regunan. Manang Milky. Romel at Ray na dagdag sa listahan ng House Justice Committee ang mga opisyal ng Bureau of Internal Revenue at Commission on Audit para paharapin sa hearing sa impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte sa April 14. Kabilang dito ang State Auditor na si Gloria Camora para isumite ang mga dokumentong may kinalaman sa pag-liquidate sa pondo ng Office of the Vice President at Department of Education mula 2022 hanggang 2023. Si Camora ay auditor ng Confidential Funds Audit Office ng COA. Nasa kanyang custody ang lahat ng mga dokumento ng OVP at DepEd at kung paano ginamit ang confidential funds ni VP Sara sa pagitan ng 2022 at 2023. Ayon sa Justice Panel, kailangan pagharap at testimonya ni Camora para ma-identify at ma-authenticate ang mga pinasusumiting dokumento. Kabilang ang liquidation reports, certification accomplishment reports para matukoy ang mga kahina-hinala mga pangalan gaya na Mary Grace Piatos, Kokoy Villamin, Milky Secuya, Irene Tan at iba pa. Pinasupina na rin ng komite sa BIR Commissioner at Attorney Charlito Martin Mendoza para naman sa tax records ni na Vice President Sara Duterte at mister nito na si Attorney Manessa Scarpio sa klawang halos 2 dekada. Bubusisiin ang mga negosyong may kaugnayan sa mag-asawang Carpio para matukoy ang tax compliance at reported income. Ako si New Criguna, nagulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Milky. Samantala naman, sa atin pa rin po mga balita, red notice laban daw po kay Zaldico, inaasahan sa loob ng 2 linggo. Ating alamin sa report ni RH52, Edniel Parosa. Edniel! Edniel! Edniel, ikaw na. Ba, wala. Dito muna tayo kay Giselle Ricaport mula sa NBI. NBI nagsumite ng follow-up letter sa Interpol para sa red notice laban kay Zaldico. Giselle Ricaport sa detalye. Giselle. Nangyari? Sino? Okay. Ating balikan mga kaibigan na report mula kay Edniel Parosa. Edniel, go! Edniel. Ba? Sino ba sa dalawa? Sino sa dalawa? Si Edniel o si Giselle? Yan na mga kaibigan at ating pa rin tabayanan ng report. Si Giselle muna. Ating alamin sa report ni Giselle Ricaport, NBI nagsumite daw po ng follow-up letter sa International Police para sa red notice laban kay Zaldico. Go ahead, Miss Giselle. Lakay rin nagsumite ang National Group Investigation ng follow-up letter sa International Criminal Police Organization para sa hiling na red notice laban kay resigned Congressman Zaldico ng Ako Bicol. Ayon kay NBI Director Attorney Melvin Matibag, umaasa silang sasagot na yung Interpol sa ikalawang liham ng kagawaran. Nasa kalinanaan niya yung bola
kung at kailan ito mag-i-issue ng red notice laban kay Ko. Hindi kinumpirma ni Matibag yung sinabi ni DILG Secretary John Vic Remulla na posibleng ngayon o sa susunod na linggo na ito lumabas. Pakinggan natin. We sent a second letter, follow-up letter namin, so hopefully sumagot na sa Interpol. Nasa kanila na yung bola dyan eh. They're making constant follow-up. Siguro, kaya sinasabing lalabas na procedurally it should take yung time frame na ganyan para lumabas na yung red notice. Huling impormasyon ng kalihim, nasa Portugal pa rin si Ko hanggang ngayon. November 23, 2025 nang humiling ng red notice ang NBI sa pamagitan ng Philippine Center on Transnational Crime. Deklaradong pugante ng Sandigan Bayan ang nagbitiw na kongresistang sabit umano sa anomalya sa mga proyekto sa flood control. Ito si Giselle Ricoport para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balikan natin si Edniel Parosa, istoryang may kinalaman pa rin kay Zaldico, red notice laban sa puganting dating mambabatas, inaasahan sa loob ng 2 linggo ayon kay DILG Secretary Remulla. Edniel Parosa, Edniel. Malapit na nga lumabas ang red notice ng Interpol laban kay dating Congressman Zaldico. Sabi ni Interior Secretary John Vic Remulla dito sa Camp Crame na kumpleto na nila ang requirements at matagal na sila nakapag-apply noon pang buwan ng Nobyembre. Inasikaso na rin ito ng bagong liderato ng Philippine Center on Transnational Crimes upang ma-release ngayon kung hindi man susunod na linggo. Walang naglabas ng blue notice ang Interpol laban sa dating mambabatas. Makaraang sampahan ng reklamo kaugnay ng manamalyang flood control project sa Oriental Mindoro. Oras na maaprubahan ng hirit na red notice. Maatasan ng mga bansang miyembro ng Interpol na dakpin ng former congressman. Nariniwala si Secretary Remulla na naratili sa bansang Portugal si Zaldico. Pakinggan natin ang kalihim. Well, we submitted it last November. Kakapalit lang ng leadership ng PCTC. So, kukulitin ko sila for the next 2 weeks. Kukulitin sila para tingnan natin kung ano results. Maliban kay Zaldico, 2 sa mga kapwa niya akusadong executive din ng SunWest Corporation ang hindi pa rin nahuli. Wala sa ibang bansa. Isa sa New Zealand at isa sa New York sa Amerika. Kahit matagal na silang nakapagpadala ng surrender feelers. Ako si Edniel Parosa, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you. Salamat, Edniel Parosa. Samantala naman, ating alamin po report mula kay Ms. Karen Oyong, DFA, Embahada ng Israel sa Pilipinas. Nagpaabot daw po ng mensahe ng pagkikiramay sa pamilya po ng namatay na Pilipina matapos naman Iranian missile strike sa Haifa. Report mula kay RH4, Karen Oyong. Ms. Karen. Miss Karen. Yes, kasamang Ray, kasamang Romel. Yes, kasamang Ray, kasamang Romel. Go ahead. Narinig na ba ako? Go ahead, loud and clear. Yes, thank you. Yes, so nagpaabot nga ng mensahe ng pakikiramay ang Department of Foreign Affairs o DFA sa mga naulila ng Filipino national na nasawi matapos ang Iranian missile strike sa Haifa, Israel noong Abril 5. Kasamang nasawi ng Filipina ang kanyang Israel national na asawa at kanyang mga parents-in-law sa naturang insidente. Ayon sa DFA, pinagbigay alam na ng Embahada ng Pilipinas sa Tel Aviv sa pamilya ng nasawi ang sinapit ng kanilang kaanak kasabay ng pag-abot ng kinakailangang tulong sa kanila at ang pagsasaayos ng agarang repatriation ng 11 nabanggit na Filipina. Dagdag naman ng DFA, humiling ng privacy ang pamilya ng nasawing Filipina sa panahon ng kanilang pagdadalamhati. Kasabay nito, nagpaabot rin ng mensahe ng pakikiramay ang Embahada ng Israel sa Pilipinas kung saan sinabi nito na nakikisa sila sa pamilya ng nasawi at nakikiisa sa Filipino community sa Israel. Ayon naman sa mga ulat galing sa Reuters, may tinatayang 19 na katao na ang nasawi sa Israel sanhi ng mga airstrikes kasabay ng US-Israel war laban sa Iran na sumiklab noong February 28 nitong taon. Karamihan umano sa mga nasawi ay mga sundalo at meron ding mga nadamay na mga sibilyan. Ako si RH4 Karen Oyong, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Presidential Communications Office pinaimbestigahan sa DOJ ang Malasakit News Pilipinas. Aba, meron palang ganito dahil sa pagpapakalat ng fake news tungkol sa enerhiya. Oo nga ang daming fake news ngayon. Kapag ganyan, dapat binaban na yan, ha? Kaya nga Hindi, ang mahirap yung iba, sineshare pa Oo, grabe. Dalawang
dalawang kagaspangan mangungopya, mangungopya. Ipapagalat tapos, na. i-share pa. Hindi ba? Ang mahirap no pag kinuha pa ng mga media networks. Ayun. Hindi, yung mga legit hindi ko kunin yan, definitely. No. Pero iba nalulusutan Ha? Iba nalulusutan. Sila. Pero tayo never. Hindi sa DCRH. Ibalita mo yan, RH number 29, Boy Gonzales. Boy. Lakay Romel, nagsampa ng reklamo ang Presidential Communication Office laban sa Facebook page na Malasakit News sa Pilipinas dahil sa umano'y pagpapakalat ng maling impormasyon na nagdulot ng takot at kalituhan sa publiko. Ayon kay Acting Secretary Dade Gomez, inihahanda na ang reklamo laban sa mga nasa likod ng nabanggit na page sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kabilang sa mga tinukoy ng Peking Post ang energy lockdown, fuel shortage at isang umano'y COVID-19 na sikada variant lockdown na pawang itinuturing na gawa-gawang lamang. Hinihiling din ng PCO sa Department of Justice na imbestigahan ang mga naturang post at tukuyin ang mga responsable upang mapanagot sa ilalim ng Revised Penal Code at Cybercrime Prevention Act. Nagbabala ang PCO na paigtingin pa ang monitoring sa social media upang labanan ang disinformation at maprotektahan ang publiko. Ito si Boy Gonzales para sa DCRH Una sa Pilipinas, Una sa Pilipino. Thank you, Boy! Samantala naman, Provincial Director ng Batangas Police Office, inireklamo daw po ng isang dalagang pulis dahil umano sa pambabastos. Ating alamin sa report ni RH5 Val Gonzales. Val. Ray, hindi na nakayanan ng isang police woman ang panghaharas at umano'y pagsasamantala ng Police Provincial Director ng lalawigan ng Batangas sa katauhan ni Police Colonel Marlon Ventura Rufo. Personal na dumulog sa tanggapan ni National Police Commission o NAPOLCOM Chairperson Ralph Vicente Calinisan ng dalagang pulis para magreklamo ng patong-patong na kasong administratibo laban sa kanyang opisyal sa sinumpang salaysay na isinampa ng biktima. Inilahad nito ang sunod-sunod na insidente ng umano'y di kanais-nais na paghawak, pambibitaw ng mga salitang hindi angkop at mga kilos na nagdulot ng kanyang pagkabalisa sa loob ng 2 buwan mula noong nakalipas na buwan ng Pebrero. Sa reklamo ng biktima, sinamantala umano ng mataas na opisyal ang kanyang posisyon at autoridad bilang Provincial Director upang gawin ang nasabing serye ng pang-aabuso sa loob mismo ng opisina at habang nasa oras ng trabaho. Ayon sa NAPOLCOM, nasa kanilang jurisdiksyon na ang kaso at isa sa ilalim ito ng komisyon sa tamang proseso alinsunod sa umiiral na mga batas habang tinitiyak na bibigyang prioridad ang mga reklamong kinasasangkutan ng mga kababahihang nasa hanay ng PNP. Ako si Val Gonzales, DCRH, Una sa Pilipinas, Una sa Pilipino. Mahigit sa 47 milyong pisong halaga ng shabu. Masaba 3 arestado sa Quezon City. Balita mo yan, RH number 27, Mr. Noche Kakas. Mr. Noche. Romel Lakay Ray, natimbog sa operasyon ng mga tauhan ng Philippine Drug Enforcement Agency NCR at PNP Drug Enforcement Group Special Operations Unit ang 3 big-time drug pusher sa lungsod Quezon. Kinasa ang operasyon sa Payata sa Road, Barangay Payata sa Lungsod, kung saan naaresto sina alias Ariel, residente ng Datupiang, Maguindanao, alias Edward, residente ng Calabang, Camarines Sur, at isang alias Ibrahim, residente ng Sultan Kudarat, Maguindanao. Nasabat sa kanila ang 7 kulay dilaw foil pack na may label na Dagwan Yin na ang laman ay hinihinalang shabu. Aabot sa 7,000 grams ang nakopiskal na illegal drugs. Patagal na rin naman sinusurveillance ng mga otoridad ang illegal drugs activities ng 3 bago natiklo na ngayon ay maharap sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Arit sa 27, Notika ka sa DCRH, Una sa Pilipinas, Una sa Pilipino. Thank you, Noche. Samantala, Caloocan LGU bumuo po ng task force para makapagtipid ng enerhiya at krudo sa lahat ng ahensya at makatulong sa Matransport Group. Ating alamin sa report ni RH23, Edwin Duque. Edwin.
Tama na kayo rin nagipagpulong kanina si Caloocan Mayor Along Malapitan at buo ito ng task force na layong tutukan kung pag-isiping mga pag-atitid ang inirihiya at akurodo bilang pagtugon sa pandigdigan ng crisis. Kabilang din sa mga tinalakay ng alkalde ay ang itabi ng pamamahagi ng National Subsidy sa mga metro ng transportation sector at programang libre na sakay para naman sa mamamayan at oportunidad para sa mga tricycle operators at station toda. Dahil dito ang minatibang plano kabilang ang mga maigpit na pagbabantay sa mga presyo ng mga produkto sa palengke at mga gasolinahan at pagbawi din sa mga business pagsampa ng kaso laban sa mga kumpanyang sangkot sa fuel holding o holding sa gawa ng patrol ng mga kawani mula sa maliit na barangay, paglalagay din ng mga solar panel sa mga health center, paghahati ng mga public safety at traffic management ng rumorondang libreng sakay sa anumang umaga at gabi. Bukod naman sa mga ito, dahil nagpag-ugnayan din sa mga public utility o PUG para sa paghatid din ng libreng sakay at patuloy na pagpapatubad ng No Aircon Friday sa mga tanggapan ng lokal na pamahalaan. Ang lahat ng ito ay masusi na rin pag-aaralan upang mabigyan ng agarang solusyon at aisan ang hirap na sitwasyong dinaranas ng ating mga kababayan. Arisot Petron, yung po kinagulat sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Thank you, Edwin. Flash Report. Flash Report! Yung police, provincial director ng Batangas na inireklamo ng isang lady cop, ayun, tinanggal na sa pwesto at mukhang may kapalit na. Alamin natin ang ibang detalye. RH number 30, Eric Dastas. Kuyang Eric. Kuya Ramel, tama ka. Inalista nga sa pwesto ni Brigadier General Hansel Marantan, Regional Director ng Calabarzon, si Police Colonel Marlon Rufo bilang Provincial Director ng Batangas. Ilang minuto pa lamang ang nakalilipas. Si Colonel Rufo ay papalitan bilang officer in charge ni Police Colonel Militon Abelio Salvadora. Ito'y galing mismo dito sa regional office ng Calabarzon. At dahil na nga rin sa umunik kinakaharap na kaso nitong naalis sa pwesto na si Colonel Rufo. Antabayan pa ang ating bang detalye ng pagkakarelieve ng Provincial Director ng Batangas. Ito pa rin si Eric Dastas para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Eric Dastas. Flash Report. Flash Report! Basta't may nangyari, unang maririnig sa kauna-unahan. DZRH Flash Report! Rapido, hataw, balita. Standby ho mga balita mula po sa mga probinsya. Pilipinas ang oras alas 2:36 ng hapon. Ang oras na yan ay hatid sa tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato ng kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo. Tanggal ang bakterya. Bahit para walang bahit. Linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. ACS. Let us unbox MX3 capsule. Each box has 60 vegetable capsules that tested and proven to help reduce pain discomfort.